Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhayan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Pupuntahan na natin yung nag-message sa atin. Ito magandang balita ito, Brother Gabriel. Kasi merong dating handog ng Iglesia ni Cristo de Manalo na nakapanood sa ating channel. Nanonood pala siya ng Factbusters PH at taga-Suri Talakayan. Kaya nga binabati natin siya at ito, babasahin natin yung kanyang sinabi dito sa kanyang ito ipakita ko lang sa screen kasi siyempre kung makabasa tayo ng mga ganito talagang pinagdiriwang natin yan dito sa ating programa. O ito, basahin natin kapatid na Gabriel. Ang sabi nung nag-send sa ating email, hello po. Sa email address natin, yung pangalan niya itatago natin sa pangalang Mads ng Iloilo City. O, sige, basahin na natin itong kanyang sinasabi. Ito po Hello po, itago niya na lang ako sa pangalang Mads ng Iloilo City. Simula nang napanood ko ang programa niyo sa YouTube, sinubaybayan ko na po lalo na sa pagbubunyag ng mga maling aral ng mga sekta ng religion, lalong-lalo na sa Iglesia ni Cristo. Ako po ay 43 years old na at handog sa INC. Simula nang ako'y pinanganak at INC na kinagisnan kong religion, sa episode mo ngayon about sa mga ugali ng INC na mapupusok kami, lalo na kung tinutulugsa ng ibang religion ang aming pagka-Iglesia ni Cristo. At matibay ang aming pananampalataya na itinatak na sa puso at isipan namin. Ako'y di nagpatuloy nang may sigalot sa aking stepbrother noong 2005. Nung namatay na ang aking tatay, lalo na sa mga pamana. Yung stepbrother ko ay Catholic. At nung lumamig ako sa aking mga pagsamba, palagi na akong binibisita ng aking katiwala sa aming distrito. Hanggang sa na-share ko problema about sa amin ng stepbrother ko. Dahil binenta niya yung bahay at lupa namin nang di ko alam. Nagsulat na lang ako ng may lumipat na sa bahay namin na ibang tao at nawalan ako ng tirahan at ito'y naikwento ko sa katiwala ko. Hanggang sa binisita na ako ng Pangulong Diakono namin at naawa sa sitwasyon ko. Okay na sana ang concern nila sa akin. Pero nung sinabi niya na gusto mo ipapatay natin kuya mo sa ginawa sa'yo, doon ako nagdalawang isip na hindi sa Diyos ang relihiyon na ito. Mula ng pagkabata ako, malakas pananampalataya ko. Kahit na ginanito ako ng stepbrother ko, malaking kasalanan para sa akin iyon at hindi ko kayang gawin sa kuya ko yon. Para makaiwas na ako sa mga pagbisita nila sa akin, umuwi na ako sa poder. Siguro poder, no? Medyo na, lang siya. Poder ng nanay ko. At sa huli, nanaliksik ako ng pinagmula ng INC na kinagisnan ko na sa murang edad pa namin ay kung ano lang doktrina na inaral sa amin, yun na ang pinaniwalaan namin na di nagsaliksik. Ngayon, ganap na akong Katoliko at nabinyagan noong 2017. Ayan, salamat sa Diyos. At hindi na natin nilagay dito yung sabi niya sa ating dalawa, Brother Gabriel, at nanonood daw siya ng Karunungang Katoliko at dito sa taga-Suri Talakayan. Ayan, thank you kapatid. Salamat sa Diyos. Thank you si po. kapatid na Mads ng Iloilo City na dahil nga sa programa natin ay mas tumibay ang kanyang pananampalataya biglang bagong convert
sa Iglesia Katolika. Convert yan, ha? Oo, Convert lumipat talaga, talaga. Oo, di ba? So, maraming salamat sa Diyos dahil naliwanagan ka rin sa ating programa, di ba? So, ikaw muna, Brother Gabriel, baka may reaction ka dito sa ating binasang mensahe. Ay, salamat talaga sa Diyos, ano? At kung tutuusin nga doon pa lang sa may part na na niloko siya ng kuya niyang Catholic, parang kung di ko tinuloy yung pagbabasa, parang pakiramdam ko, mas lalong bababa ang pagtingin niya sa Iglesia Katolika eh. Di ba? Kasi ganun yung mga sekta sa atin, kabornok eh. Parang mahilig sila sa fallacy of composition na kapag ganito yung isang Katoliko, buong Iglesia Katolika ganyan. Pag sira ulo yung isang pari na to, rapist tong pari na to, lahat ng pari rapist na. Di ba? O kapag itong pari na to bakla, lahat ng pari bakla na. Ganun yung paningin nila, kabornok eh. Mahilig sila sa fallacy of composition, so hindi nila kinoconsider na yung ibang mga tao or yung ibang miyembro ng Iglesia Katolika mabubuting tao naman. Kaya doon pa lang sa punto na nagbalik loob siya dito sa iglesia, no? Nagsaliksik talaga siya. Hindi niya itinuring yung mga regardless kung merong pangit man o nakaraan man na hindi maganda ang Iglesia Katolika. Umanim siya kasi ipagpapalagay ko na katotohanan kasi yung nasa liksik niya. Hindi siya bumase sa mga pagkakamali ng mga miyembro, kundi bumase siya about sa katotohanan ng dala-dala ng ating simbahan, which is maraming salamat sa Diyos. At nakadagdag pa ulit sa lalong pagpapasalamat natin sa Diyos kasi isa siyang INC no? Hindi siya nagpasakop sa custom ng INC, kaborno, kasi yung pala, pumapatay pala yung INC, mantakin mo, ipapapatay yung kuya niya. Hindi maganda yun, hindi magandang diwa yun. Pero, lalong naging matibay yung stand natin na talagang ang iglesyang yan, pumapatay din naman ng tao, which is hindi maganda at hindi sa Diyos talaga. Yan. So, yan maraming salamat Brother Gabriel. At thank you dahil nagpalala siya ng mensahe sa atin kahit na itinago natin yung kanyang katauhan, kapatid na Gabriel, na taga Iloilo City siya. At siyempre, yung mga ministro ni Manalo, o di ba, alam mo na, yung iba na naninira sa ating programa, parang, sorry na lang po, meron na pong mga tumibay na mga miyembro ng Katoliko, at yung iba naman na nag-convert mula INC, naging Katoliko na. So, salamat sa Diyos na. Okay, so yan po ang ating episode ngayon. Brother Gabriel, maraming salamat sa pagsama mo sa atin. At ulitin na natin kung may mga katanungan kayo, ipadala po sa atin yan sa factbustersph@gmail.com, sa ating website www.factbusterph.blogspot.com, o ipadala yan sa ating Facebook page, The Beloved Catholic. Baka mapili ang inyong katanungan at ating masagot sa ating programa. O, diba? At Brother Gabriel, ulitin mo muna na i-promote yung iyong programa. Yes po. Ayan, baka may hindi pa po nakasubscribe dyan, Karunungang Katoliko YouTube channel. Pag sa Facebook page naman po, Karunungang Katoliko TV. Okay, maraming salamat Brother Gabriel sa pagsama mo sa atin sa episode na ito. Ano mo masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama si kapatid na Gabriel de Guzman, ako po si Kabornok, at kami ang inyong Tadasuri! Hi everyone, this is Sister Maria Ferromeca here in South of France. Ako'y nagpapasalamat ng lubos kay Kabonok sa programa niyang Factbusters PH sa pagsiwalat ng katotohanan tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Sana ipagpatuloy mo, Bro Kabonok, para marami pang taong maliwanagan sa tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko.
And again, I invite all of you to watch and subscribe Factbusters PH, ang page niya sa Facebook, and then maaari mo ring mapapanood sa YouTube channel niya. Thank you and God bless. Bye!